Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Pixu, right back at it again with another content. Tatalakayin naman natin ang tungkol dito sa road rage between the siklista and the kotse. Dahil nag-aaway na naman somewhere in the road. So bago natin talakayin yan, may regarding ang LTO dyan sa mga kumakalat na ngayon na road rage sa iba't ibang lugar. So may babala na po ang LTO sa mga magtatangkapang gumawa ng gulo sa kalsada. So panoorin natin yung video. Bagong anunsyo na LTO, grabe to. So sa mga kapatid natin na rider dyan, mag-ingat kayo lagi ha. Huwag na kayong sumali sa mga road rage. Kasi naglabas ang LTO na panukala na lahat po na mabibidyo ng mga vlogger o lahat na mabibidyo na kahit na sino na nadamay o nasali sa road rage. Ayan, matatanggalan kayo ng lisensya panghabang buhay. Panoorin nyo to. Ito ang maigpit ko paalala sa mga motorista. Yun hong mga matagal na nating naging problema ito nung araw pa. Natatandaan nyo, early 90s, ang daming namatay dahil sa road rage. Ang daming nasira ang buhay, ang daming nakulong. Kaya kami sa LTO, maghihigpit kami. Once na na-involve kayo sa road rage, ang rekomendasyon namin ay mawalan kayo ng lisensya panghabang buhay. Tama yun. Dapat naman talaga natanggalan na ng lisensya yung mga ganyan tao, especially sa mga makapangyarihan dyan sa gobyerno na nagsisiga-sigaan sa kalsada at ginagawa nilang VIP yung kanilang sasakyan. Lalong-lalo na ginagamit nila yung mga protocol plate, yung mga plaka na kung saan may isang numero lang at yun yung government plate na ginagamit ng mga dorobong mga driver. So dapat yan kapag may ganyang insidente na gumagamit o nagmamalabis sa kanilang mga kapangyarihan, ay dapat tanggalin na talaga ang lisensya nila at habang buhay na silang maban sa LTO. Diba? Yun naman talagang dapat na consequences kasi nga dumarami na rin kasi ang mga hambog sa kalsada na hindi natatakot kasi nga alam nila sa sarili nila na sila ang kakatigan ng gobyerno o ng korte kasi sila ang makapangyarihan eh. Tuloy natin. Basta kayo'y ma-involve sa road rage. Kaya magdalawang isip kayo bago kayo bumaba ng sasakyan at mag-create ng gulo, lalong-lalo na manakit kayo ng ibang tao, ay may kaukulang parusa ang aabutin ninyo. Tama lang naman yun. Hindi ka dapat matakot. Diba? Ito, may mga nagko-comment na bad words dito. Sabi niya, may asin, daming mayayaman ng parating involved na wala naman kayong ginagawa, bagkos ay pinapanigan nyo pa sila. Puy, totoo yun. Diba, kasasabi ko lang kanina na madalas kinakatigan ng mga makapangyarihan. Diba? Yung mga galing sa officials na gobyerno, yung mga nagro-road rage, di ba? Karamihan ngayon sa mga nagro-road rage, pag hindi mga pulis na hambog, mga dating opisyal ng gobyerno o currently na nagsisilbi sa gobyerno na naghahambog-hambugan sa kalsada o kaya mga kamag-anak ng gobyerno. Diba? Eto, may sinasabi naman ng iba, si Ron Alvin, sabi niya magaling to. Isip-isip muna, dapat lahatan, hindi puro sa laylayan lang kayo. Pati kawawa naman sa'yo ang mga hanap buhay na nasa kalsada. Paano kung wala kang kasalanan at ikaw pa ang napagbuntungan ng kamote? Baga may mga dapat tayong pamantayan dyan. Hindi naman basta-basta maglalabas ang LTO ng mga bagay na magkakaroon ng sanksyon ang isang individual kapag nakipag-away o napaaway sa road rage, mga ka-plastic. Case to case basis ang mangyayari dyan.
Ito, mayroon din nag-asang ayon. Sabi ni Rafael Balsita, ito ay magandang batas sa LTO para iwas ang gulo at maging mahinahon at sana hindi lang sa mga mayayaman to kasi pag mayaman lusot eh. Lalo na kapag kilalang tao, sana maging fair ang batas. Fair o fair? Sana fair ang batas na ito kahit sino, agree ako dito. Sana nga tuloy-tuloy na ang pagbabago ng batas dito. Walang mayaman at walang mahirap. Dapat patas lahat ng batas. Diba? Tingnan natin kung ano ang maaaring gawin ng LTO, mga kaplastic. Yeah. Eto, sabi naman ni Bobet, paano pag na-involve lang at sila ang mali at nasa tama ka? Nag-self-defense ka lang. Maling-mali yan. Tanggal ang license habang buhay agad. Mali. So, case-to-case basis nga, di ba? Pag-aaralan naman yan eh. Hindi naman yan in pronto na tatanggalan ka kagad ng lisensya once na mahuli ka on the spot. So, ang mangyayari yan, investigation. Saka ngayon nila i-conclude kung ano magiging kaparusahan ng bawat individual kung talagang nagkasala sila. So, di naman siguro tanga ang LTO sa mga ganitong usapin, mga kaplastic. So, panoorin natin yung video na nagro-road rage ngayon. Kanina lang, mga kaplastic. Yan. Isang nakabike at saka nakakotse. Nagpapangayan, nagsuntukan. Isang nagbabike at saka nakakotse. Paano naman ito, mga kaplastic, since ang LTO ay nagbitaw ng batas na tatanggalan ng lisensya ang sino mang ma-involve sa road rage? Paano kung ang case naman is siklista versus driver ng sasakyan? So, sino lang ang pwedeng matanggalan ng lisensya dito, mga kaplastic? So, wala naman lisensya ang bicycle, di ba? Ang matatanggalan dyan, yung driver, mga kaplastic. Diba? Hindi naman not all the time na ang mga nakakaaway na mga kapwa motorista ay may motor. Karamihan dyan, mga bikers. Tulad nitong nakikita nyo ngayon sa video na ito. So that means, kung halimbawa ay may kasalanan si siklista, matatanggalan mo ba ng lisensya tong taon to? Diba? Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin na i-conclude ng LTO na kapag nahuli kayo on the spot sa road rage ay tatanggalan kayo ng lisensya. Paano kung yung kaaway niya ay isang siklista lang? Diba? So ang mangyayari niyan, case to case basis, investigasyon. So mapapatunayan kung sino talaga naging mali sa puntong yon. Yan, di pa tapos. Susuntong ka pa. Yan, parang base sa pagkakarinig ko, inaargumento nila na yung driver daw, nasa gitna daw po yung nagbabike o yung siklista. Tapos ang ikinakatwiran daw ng siklista, nasa bike lane daw siya. Kaya natural, nagulat daw yung siklista, binusinaan daw siya, kaya siguro napagitna sa kalsada. So medyo magulo pa yung mga aking explanation dahil wala pong malinaw
at wala pong clearly na paliwanag about dito sa argumento ng dalawang ito. So ang masasabi ko lang dito is nakikipag-argument yung driver ng isang kotse sa siklista dahil nasa gitna daw ng daan yung tao. Kasi minsan kasi ang problema kasi sa mga driver, kahit na nasa gilid na yung siklista, binabangga pa nila. At karamihan napapanood ko yan sa Facebook. Nasa bike lane na nga yung tao, inararo pa nila. Sinakop pa nila yung bike lane. Karamihan kasi sa mga driver ngayon, parang hindi ko alam kung nakadroga o may psychopath na alam nila sa sarili nilang may tamang linya sila, pero pati yung linya ng mga nag-bicycle o yung bicycle lane ay sinasakop pa rin nila. Dahil ang katwiran ng mga tarantadong motorista ay hindi naman daw nagagamit yung lane na yun. Kaya nangihinayang daw sila. So kailangan pala talagang obligahin ng kalsada na lahat ng bawat espasyo ay gamitin ng mga motorista. At hindi mo nabibigyan daan ng mga bisikleta. 'Di ba? Nagagalit yung nakabike. Kasi binusinahan siya ng kotse dahil nasa gitna daw siya dumadaan, hindi sa bike lane. Kaya nga. Ayun na nga yun. Papambuno na. Yan, Isang tigilan. dalawa. Ayun ang paalas Umalis yung ang nakabike. Ayaw pumayag ng nakakotse. Yan, may pulis na dumating. documented ng mga chismoso no? Maganda rin para nalilinawan tayo na may nangyayari talagang ganito. Sabi daw ng driver, binangga daw ng siklista ang kanyang sasakyan. Kaya nag-ahabol dahil gusto niyang bayaran yung damages. Laking abala, no? Yan, papile daw ng complaint. Ang laking abala yung ginawa ng motorista dahil nakaambalang ang kanyang kotse doon sa gitna mismo ng kalsada na ayaw tumigil. Nakipagpalitan pa ng mura yon bawat isa. So ang comment dito is away ng mga konyo. Sabi nila, hindi ko alam ang dahilan pero mukhang mali dyan na nakakotse. Kasi hindi naman mukhang Gempoy ang nakabike. Ewan ko anong Gempoy yan. Sabihin na natin na nasa gitna, malay mo na may iniiwasan. May mga kotse kasi na napupunta ka lang sa may bandang gitna, busina agad. Pero kung sila napunta sa bike lane, okay lang sa kanila. Yun nga yung sinasabi ko eh. That's what I'm talking about eh. Na pag silang umasakop sa mga bike lane, okay lang. Pero pag mga siklista ang napupunta sa gitna, hinaharagan nila.
So, yan. Sabi ng isang netizens, kala mo di ka papalaga ng siklista. Malalakas ang ahon yan, baka maiahon ka. Ingat ka lang lagi. Yun lang, talo ka, wala kang lisensya. Diba? Tama naman, diba? Yun. Kumbaga yung mga ganitong instances na mangyayari ngayon na maghihigpit ang LTO sa mga ganitong tao na tulad na pagtatanggal na sila ng lisensya once na magkaroon ng road rage sa kalsada. Paano kung ang kaaway nila is bisikleta? Wala naman lisensya yun. So case to case basis yan mga kaplastic. Pag-aaralan nila ang ang insidente at iimbestigahan talaga kung sino ba talaga ang may mali sa puntong yon mga kaplastic. So hopingly na matuloy yung ganong klaseng batas sa LTO at pangalawa sana matanggal na yung fixer dyan sa LTO na magpahanggang ngayon ay marami pa rin nalaganap ang fixer sa iba't ibang branches ng LTO na gumagawa ng mga manipulasyon sa mga dokumento ng mga kumukuha ng lisensya nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Kaya nagre-resulta na araw-araw may naaksidente, araw-araw may mga kupal na motorista na hindi alam ang batas trapiko. At basta-basta na lang nagdi-disobey sa mga batas ng trapiko. At the same time, yan, road rage. Dumadami ang mga away sa kalsada dahil sa mga fixer na yan. Yan kasi ang pinagmulan ng pinagpunot dulo kung bakit dumarami ang mga hambog sa kalsada. Yun ay dahil sa fixer, mga kaplastic. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Su, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Cambid, commentary video ng Video Livestream. Signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.